Welcome back mga idol. Alam nyo ba na ang isang alamat ng Barangay Ginebra, ay muntik na palang iwan ang basketball? Hindi dahil sa injury, kundi dahil sa pag-ibig. Oo mga kabasketball, ang tinaguriang The Spark na si Mark Kagiwa, ay halos isinuko ang lahat, para lang sa babaeng pinakamamahal niya. Kaya sa episode natin ito, balikan natin ang true-to-life love story ng ating idol, na si Mark, The Spark Kagiwa. Pero bago natin simulan ang kanilang kwento, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell, para lagi kang updated sa ating mga kwentong puno ng kilig, aral, at inspirasyon. Simulan na natin ang kanilang kwento. Let's go! Dear basketball. Noong dumating si Mark Kagiwa sa PBA noong 2001, bilang ika-third overall pick ng Barangay Ginebra, agad siyang naging paborito ng mga fans. Mabilis, fearless, at palaban. Dito nagsimula ang kanyang journey bilang The Spark. Nakilala rin sa kanyang fearless attitude, deadly shooting, at never say die spirit. At nang maglaon ay isa sa pinakaminahal na manlalaro ng Barangay Ginebra. 2001 Rookie of the Year, 2012 PBA Most Valuable Player, 9-time PBA Champion, at kabilang sa 50 Greatest Players in PBA History. Ilan lang yan sa kanyang mga achievements sa PBA. At kasama si JJ Helterbrand, binuo nila ang iconic duo na Fast and the Furious, na tumatak sa kasaysayan ng PBA. Pero sa kabila ng sigawan ng mga fans at tagumpay sa loob ng hardcore, may isang tahimik na kwentong pag-ibig si Mark na hindi alam ng marami. Dahil bago siya sumikat, dumaan si Mark sa ilang kabataang relasyon. Mabilis dumating, ngunit mabilis ding nawala. Pero kahit ilang beses siyang masaktan, nanatili siyang naniniwala sa konsepto ng true love. At dito na pumasok ang bagong yugto ng kanyang buhay. Habang nasa Amerika, nakilala niya si Lauren Hudson. Hindi artista, hindi atleta, at lalong hindi sikat. Ngunit siya ang naging dahilan kung bakit natutunan ni Mark ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Habang si Mark ay nasa PBA, si Lauren ay nanatiling tahimik sa likod ng kamera. At kahit anong intriga, duda, at pressure mula sa iba, ay hindi sila natinag. Dumating pa nga sa punto na halos iwan ni Kagiwa ang basketball, para lang manatili sa piling ng babaeng pinakamamahal niya, dahil ito'y nasa Amerika. Ganoon kalalim ang pagmamahal niya kay Lauren. October 2016, matapos makuha ng Ginebra ang PBA Governors Cup Championship. Hindi lang championship ang napanalunan ni Mark, kundi ang pinakamahalagang trepeo ng kanyang buhay, ang yes ni Lauren. Gumaganda ang paligid. Dahil sa harap ng national TV at libo-libong fans, lumuhod si Mark at nag-propose kay Lauren Hudson. Dahil matapos ang kanilang 12 taon na pagsasama, pinatunayan niya na hindi siya bumitaw, at hindi siya sumuko. Sa panayam, buong puso niyang sinabi, "Thank you for being there through the ups and downs." Kasama ang pangakong habang buhay na pagmamahal. Pwede na! Ngayon, makikita natin si Mark na masaya sa kanyang personal na buhay. Unti-unti na siyang lumayo sa spotlight matapos ang kanyang legendary career sa PBA. At mas pinili niya ang simple, tahimik, at kontentong buhay kasama si Lauren. Isang patunay na sa likod ng bawat matagumpay na lalaki, may isang babaeng handang sumuporta at maghintay. Kung paano lumaban si Mark Kagiwa para sa Ginebra, ganoon din siya lumaban para sa kanilang pagmamahalan. Ang love story ni Mark The Spark Kagiwa at Lauren Hudson ay isang patunay na kahit gaano ka kasikat,
gaano karami ang humahanga sa iyo, at gaano kahirap ang iyong mga laban sa buhay. Darating at darating pa rin ang taong itinadhana para sa iyo. Hindi lang si Mark nag-iwan sa kasaysayan ng PBA bilang MVP, multiple-time champion, o bilang isa sa pinakadakilang Gene Kings. Mas nakilala siya bilang isang lalaking marunong pahalagahan ang tunay na MVP ng kanyang buhay. At yun ay walang iba kundi si Lauren Hudson. At kung na-inspire ka idol sa kwento natin ngayong araw, i-comment mo ang salitang spark sa baba. At tignan natin kung gaano karami ang tunay na Ginebra fans dito. Huwag mo na ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito, para mas maraming makaalam sa kwento ng ating mga idolo. At dito nagtatapos ang ating true to life love story sa araw na ito. My message to all the Ginebra fans, thank you for supporting Ginebra, and you know, to all my fans, just want to say thank you. You know, salamat sa inyong lahat. Keep supporting us. Kita Kits. Keep the keys. Kung nagustuhan nyo ang ating content sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga kwentong puno ng kilig, aral, at inspirasyon. At kung meron kayong paboritong basketball star sa NBA o PBA na gusto nyong gawan natin ng kwento sa susunod, i-comment lang sa baba at baka ang love story na ng idol mo ang ating isunod. Maraming salamat sa panunood mga ka-basketball. Hanggang sa muli dito sa Dear Basketball. Here I come. Oh, here I come. Oh. Here, 10,000 point club. You know, in my life, I've covered Francis. 55 to 54. Mike Kagiwa makes his move! Headed shot! Mike Kagiwa! Kaliwa yan, partner! Oh! Kagiwa! Yeah! Red Bulls team is quite small, but they're very aggressive. Pa rin ang may kalamangan dito ng 6 points. Kagiwa, crossover dribble, and he gets... There you go again. We're down by only 4 now. Kagiwa! Almost off the glass. Kagiwa has it. He fires. Oh!